Oh, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, 5 hours ago, breaking news po, itong post ni Senator Risa Ontiveros. Ang sabi ni Sen, Alice Gu or Gu Waping nakaalis na ng Pilipinas. Yan po yung sabi ni Senator Risa Ontiveros. And guys, nagulat ako. Kasi ganito mga minamahal, hindi pa nga po natatapos yung investigation na ginagawa ng Senado dito nga po sa Pogo, sa illegal operation ng Pogo, lalo pat doon sa Bomban Tarlac. Abay yung pinag-iimbestigahan, yung suspect, 'di ba? Yung taong tinutugis ay nakaalis na ng bansang Pilipinas. And it seems na mukhang magkakaroon ulit ng panibagong investigation. Ngayon, saan magkakaroon ulit ng panibagong investigation? Investigation para po dito sa Bureau of Immigration and Deportation. Ang tanong dito mga minamahal, sino na naman kaya ang kumita? Oh, really mga minamahal, sino na naman kaya yung mga opisyales na naglakas ng loob para patakasin itong si Alice Go? Sino yung mga opisyales na yon na binigyan ng limpak-limpak na salapi? Boying! Ano na? Alam nyo mga minamahal, ganito kasi yun Itong si Department of Justice Secretary Boying Remulla, gusto ko din naman kahit papaano magsalita. Kasi nung si Arnie Teves ay pinaghanap ng batas, nakaalis. Nung si Bantag pinaghanap, hindi din makita ngayon. Nung si Kibuloy ay pinaaresto, hindi din po makita. Pati yung 4 na co-accused niya. Ano na ngayon yung nangyari dito kay Alice Go? Alam nyo mga minamahala, sabi ko sa inyo, ito yung mga taong ito yung mga taong sumisira dito po sa imahe ng ating presidente. O yung NEDA, 'di ba? Yung 21 pesos nila na mayaman ka na daw. Kapag ikaw ay nakakakain ng humigit kumulang 21 pesos per meal. Utang ina, sabi ko mga minamahal, ganun ba kababaw ang tingin nyo sa mamamayang Pilipino? Gusto nyo magkasakit lagi sa bato? Diba? So ngayon, ay nako. Basahin muna natin tong post ni Senator Risa Ontiveros. Aray, nasikot talaga ako. Ang sakit talaga. Nasugatan pa ako ngayon. So, I am now in receipt of information that in the fact, this person was already out of the country July 18, 2024. So, bago po magkaroon ng SONA ang ating presidente to Kuala Lumpur, Malaysia. So, naging backdoor mga minamahal ang Davao. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi ko naman sa totally sinisisi itong si Boying. Kasi syempre, 'di ba, hawak ng mga Duterte yung Davao. Pero yung problema kasi dito, bakit naman ganun, Boying? Wala kang wala kang lakas ng loob. Diba kasi ang kailangan natin dito, lakas ng loob Kung demonyo yung mga nandoon, buwagin mo. Ikaw yung Department of Justice Although nagigets ko yung punto niya, yung hinaing niya, yung perception ni Boying na medyo mahirap nga naman talaga kasi yung nag-rule ng Davao ay yung mga Duterte. Pero you are in the power. Diba? You are in the position. So, sana gampanan mo ng mabuti yung posisyon na hinahawakan mo. Anyway, sino yung mga taga-BI na yan na mga putang ina talaga, grabe. Or yung malaking tao na nasa likod ni Gu Waping para patakasin ito sa Davao. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo last month, 'di ba? Na itong si Alice Gu, posible niyang maging backdoor ay yung Davao. 'Di ba? Kasi pare-parehas lang naman silang may mga kasalanan. Kahit nga din si Kibuloy, pwede niyang maging backdoor yung Davao anytime.
Lalo pat may hunger ang Kingdom of Jesus Christ. Dito nga po mga minamahal sa land airport ng Davao Immigration. Ay, nakakalungkot lang. So sa tingin nyo mga minamahal, may involvement kaya si former President Duterte dito? Para sa akin, siguro out of 100, 90%. Diba? Kasi, may picture si Go at si former President Duterte sa iisang bahay. So, ano yun? Anyway, ipinapakita ko po itong dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Go. Siya po ay pumasok ng 12, 17, 13 ng July 18. Mr. President, hindi po ito pwede ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ipa-flash ko ngayon. Maraming salamat NBI sa information na to. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Go. Ayon pa sa aking source, tumuloy si Alice Go sa Singapore, kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na si Lin Wenyi at si Go Zhanzhong. The couple flew in from China on July 28. Mistulang reunion sila doon kasama si Wesley Go at si Cassandra Ong. Cassandra Ong. Di ba yan si Cassandra Ong yung nasa list din ng Bureau of Immigration? Hindi, sa Bulletin Lookout. Ay, nako. So basically, may kinalaman nga sila former president dito. Ay, grabe. Who allowed this travesty to happen? Sino ang may kagagawan nito? Hindi makakaalis si Alice Go kung walang tumulong sa kanyang mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearing are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our job. Let enforcement take the lead. Pero papaano kung ang law enforcement mismo ang kailangang paimbestigahan? So yun na nga yung sabi ko sa inyo mga minamahal. Hindi pa nga po tapos yung investigation dito sa Pogo ni Alice Go. Mukhang magkakaroon na naman po ng panibagong investigation dito sa Bureau of Immigration kung sino nga po yung nagpatakas dito kay Alice Go. So in this fight, we lost. And ito lang yung hindi ko mag-gets. Bakit ang daming sumusuporta pa din kay Alice Go despite sa ginawang kabulastugan, kalokohan ni Alice Go dito sa ating bayan. 'Di ba? What if they drop the ball? Paano kung sila dapat ang managot? Nangako ang Bureau of Investigation sa akin at sa Senate President Pro Tempore na hindi nila hahayaan si Guo Ping na makaalis ng Pilipinas. Yun pala ay wala na talaga siya. Kung hindi po ito natin gawa ng paraan as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit na sinasaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. So, ito po yung picture. Yan. Diba? I-drop na lang din natin dyan. Nakakainis. Ang dami niyong hinahanap sa mga OFW, sa mga travelers, 'di ba? Minsan tinatanong pa yung kanunu-nunuan, 'di ba may mga ganong incidents sa Bureau of Immigration? 'Di ba ang dami nilang cheche-bureche, pasikot-sikot, 'di ba? Mga minamahal. Tinanong anong trabaho mo? Ano ka ng statement ng ganito ganyan, kasal ba kayo, ba't iba yung middle initial mo, ganyan ganyan. Pero dito kay Alice Go, why naman ganon ang bilis? Hindi ko talaga ma-accept mga minamahal kasi ang higpit ng PI talaga kayo.
ang higpit ng Bureau of Immigration dito sa kapwa natin Filipino. Pero pag sa mga dayuhan, bakit naman ganun? Money talks? Kahit pa sino yung demonyo na nandyan sa inyo, sana pinaglilingkuran nyo yung taong bayan. Kung dinidemonyo man kayo ni Digong, ni Harry Roque, 'di ba? Sana yung mga tao diyan sa Bureau of Immigration ginawa yung trabaho nila ng maayos. Biruin nyo mga minamahal, sobra na 1 month nung nakaalis si Alice Guo sa bansang Pilipinas. To be exact, 1 month kahapon kasi 19 ngayon. Nakakalungkot isipin na bakit naman ganun. 'Di ba? So, hindi maipinta yung galit ni Senator Risa Hontiveros dito. Kasi parang ang nangyayari, hanggang investigation na lang ba tayo? Walang action. Yung ibang mga senador, trabaho ng kanilang mga trabaho. Tapos ganito pa yung mangyayari. Parang, ang sakit isipin kay Senator Risa Hontiveros na pinag-aralan niya itong investigation na to. 'Di ba? Dinaan niya sa rule of law and due process. Di ba mga minamahal, naglaan siya ng time, effort, mga malalaking taong binabangga niya na anytime pwede siyang ipategi. Tapos ganito? Why naman ganun? Di ba mga mafia yung kinakalaban ni Senator Risa Hontiveros? Hindi kayo naawa sa tao. Kawawa yung tao, naglaan ng effort, gumastos yung taong bayan. Tapos ganito, sa lahat nga ng mga senador dyan, mabibilang mo lang sa kamay mo, sa mga daliri mo, yung mga nagtatrabaho ng maayos eh. Si Robin, wala naman tayong maasahan dyan. Tingnan mo, ganito yung mga issue pero nakafocus sa kalibugan. Diba? O si ano pa? Si Bato, wala din. Tagapagtanggol din ng isang fugitive. O si Bongo, naku, may plunder. Si Lito Lapid, tahimik palagi, nagsalita lang yung na-involve yung kanyang pangalan sa Purak, Pampanga. Sino pa ba? O si Rapi Tulfo, pag-grandstanding. Iilan lang yung mga naaasahang senador dyan. Mabibilang mo lang sa mga kamay mo. Tapos yung mga nagtatrabaho pa, bakit parang kung sino pa yung nagtatrabaho, sila pa tong grabe, parang hinusgahan, binagsakan ng mundo, hindi pinapagbigyan. Diba? So, nafe-feel ko yung pain ngayon ni Senator Risa Hontiveros. Nafe-feel ko. Kasi, you know, yung effort niya eh, parang nabaliwala lang. Ganon-ganon na lang ba yun? Naku. Ito yung sinabi niya. I rise to speak against an assault on the rights, privileges, reputation, conduct, decorum, and dignity of the Senate, as well as the integrity of its proceedings. Last month po, o noong July 13th, 2024, naglabas ang Senado through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality and approved by the Senate President ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Leal Guo. Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order. At salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate OSAA. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18th, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12:17, 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon.
Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore, kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon, kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan. Para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Yun pala, wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Salamat po, Mr. President. Oh, yun. Diba? May nagtanong sa akin, may involvement ba si Boying Remulla dito? Wala, mga minamahal. Alam naman natin na nagtatrabaho si Boying dito sa ating gobyerno, and we all know na siya, nasa pamahalaan talaga yung loyalty niya. So, may nagtanong, bakit ko binabatikos? Kasi, bakit parang hindi niya nagagawa yung kanyang trabaho ng maayos? Siyempre, may magbabash sa akin dyan. No, bakit mo tinitira yung nasa administrasyon? No, mga minamahal. Siyempre, call out yun kasi yung reflection nito is sa ating presidente. Mahal ko po ang ating Pangulo at ayoko na mabahiran ng dungis ang ating Pangulo dahil po sa mga palpak ng mga tao na nandiyan sa gobyerno. Pero ang malaking may kasalanan dito is yung Davao Immigration kasi doon siya nag-drop sa sa Malaysia, Kuala Lumpur. So meaning ginamit as a backdoor yung Davao. Diba, mga minamahal? Tapos from Davao, go to Singapore at nag-reunion doon sa China. See? Diba? Although para sa akin, masakit din naman yun kay Alice Guo. Palaging iiyak yun. Masakit sa kanya yung mga pangyayaring ito. Pero, syempre, mali din yung kanyang ginawa. So, dapat managot ang merong kasalanan. So, yun po guys. Anyway, it's me again, si Mima Alicio nyo. At nagbabalik ulit para sa ating